Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiningnan ni Carmela ang malaking maleta na katabi ni Sofia. Seryoso talaga to na dito titira sa mansyon kasama nila. Bahagya na lang na natawa si Carmela sa isip niya. Hindi pa talaga siya lulubayan ng mag-ina? Kung sa bagay, ano pa bang aasahan niya? Dito nakatira si Ruel. Kaya malamang dito rin titira si Sofia. Pero hindi pa sila kasal. Nagmamadali ka ba? Hindi pa kayo kasal ni Ruel. Honest niya. Kailangan ko pa bang hintayin yun? I'm pregnant, kaya dito ako titira. Alam ko naman na ayaw mo akong makasama, pero wala kang magagawa kung hindi pagtiisan ako. Napatingin si Carmela sa tiyan ni Sofia, kahit na wala pa siyang makitang baby bump. Ngumisi si Sofia nang tumahimik si Carmela. Ano bang akala mo sa sarili mo? Isang diyosa na kahuhumalingan ng lahat ng lalaki? Iniisip mo bang hindi magkakagusto si Ruel sa akin? Look what happened. Hindi pa kami kasal pero buntis na ako. Pagmamayabang pa ni Sofia. Tumigil ka sa kasinungalingan mo, Sofia. Rinig nila sa isang baritonong boses. Sabay silang napalingon kay Ruel na kararating lang. Salubong ang mga kilay ni Ruel na nakatingin kay Sofia. Do you think I like you? Who said that? Napaiwas si Sofia ng tingin dahil sa hiya. Kinagat niya ang mga ngipin niya. Dahil narinig pa ni Ruel ang mga sinabi niya. Natili lang namang blanco ang mukha ni Carmela. Walang pakialam sa buhay ng dalawa. Pero masyado siyang naguguluhan dahil magkaiba ang sinasabi ni Ruel at Sofia. What are you doing here? Tanong pa ni Ruel. Mula ngayon, dito na ako titira. Anong gusto mong gawin ko? Palakihin ko na mag-isang anak natin? I told you to abort that. At sino may sabi sa'yong tumira ka dito? I already told you. I won't marry you. Matigas na wika ni Ruel. Inis na nilingon ni Sofia si Carmela. Tila ba kasalanan pa nito na narinig niya mga sinabi ni Ruel? Napapailing na lang si Carmela. Desperada pa rin talaga ang kapatid niya. Lahat gagawin makuha lang ang gusto. What are you looking at? Galit na wika ni Sofia kay Carmela. Pwede ba? Huwag mong pag-initan si Carmela. Kung ano man ang nangyari sa atin sa hotel, ikaw lang ang may gusto nun. Hindi ko alam kung anong drogang inilagay mo sa amoy ng hotel room. At kung may pipiliin man ako sa inyo ni Carmela, I will choose Carmela over you. Umalis ka na, Sofia. Wala akong balak na panindigan ang pinagbubuntis mo. Hindi nga ako sigurado kung akin ba talagang batang yan. Aniya sa katinignan ng tiyan ni Sofia. Ramdam naman ni Sofia ang paninikip ng dibdib niya dahil sa masakit ng mga salita ni Ruel. You're hurting me. Hindi mapigil ng masaktan na sabi ni Sofia pero walang pakialam si Ruel sa kanya. Masyado naman ang personal ang pinag-usapan nila kaya pinili na lang na umalis ni Carmela. Bahagya namang tumawa si Ruel. Paano ako makakasiguro na akin ngang batang yan? Nagawa mo ngang agawin ng fiancé ni Carmela, hindi ba? Ano nga ba ulit ang pangalan nun? Anas pa niya sa kainisip ang ex-fiancé ni Carmela. Omar, right? Huwag mong ipaako sa akin ang anak ng iba para lang makuha mong gusto mo. Don't ruin my life, Sofia. Hindi ko nga alam kung bakit pumayag pa akong sumama sa mga dinner niyo. I don't have a plan to marry you. Una pa lang kaya huwag kang umasa na magiging parte ka ng pamilyang ito. Nasasaktan kita? You need this para magising ka. Siguro kung ikaw at si Carmela ay may pagkakapareho, malay mo ba baka pinakasalan na kita. Tuluyan ang hindi nakapagsalita si Sofia dahil masyadong masakit ang mga salita ni Ruel. Tila ba mga kutsilyong bagong hasang sumasaksak sa kanya. Bakit ba palagi na lang siyang ikinukumpara kay Carmela? Ano bang nakita ng mga festejo kay Carmela? Tinalikuran na ni Ruel si Sofia at inis na nagpapadyak ito sa sahig. Naikuyom niya ang kamao niya. Bakit ba parang diring-diri sa kanya si Ruel? Hindi naman siya bayarang babae at hindi naman siya nagpapagalaw kung kani-kaninong lalaki. Ah! Impit na sigaw ni Sofia, lalo siyang naiinis. Dahil sinabi pa ni Ruel ang mga masasakit na salita na yon sa harap pa talaga ni Carmela. Sigurado siyang pinagtatawanan na siya ni Carmela ngayon. Matututunan niyo rin akong tanggapin, kaya hindi ako aalis dito. Sigaw niya kaya napatingin sa kanyang mga katulong na nasa malawak na sala. What? Anong tinitingin-tingin yung lahat? Galit pa niyang sigaw sa mga to kaya mabilis silang nag-iwas ng tingin. Kunot noon naman tinignan ni Maria sa Sofia na nasa loob ng mansyon at nag-hysterical na tila ba siya ang nagmamay-ari nito.
What are you doing here? Tanong ni Maria nang makalapit siya kay Sofia. Napansin naman ni Maria ang maleta ni Sofia kaya napataas ang kilay niya. You're going to live here? Hindi mo ba bibigyan ng katahimikan si Carmela? Leave her alone, Sofia. Ano na naman ba ang binabalak mo? Dagdag pa ni Maria. Napairap naman si Sofia. Ano naman ngayon kung dito ako titira? Bakit ka ba nangingialam? Simula ngayon pagtitiisan yung pagmumukhang ito dahil dinadala ko rin ang magiging festeho at bagong member ng pamilyang ito. Aniya, lalong napataas ang kilay ni Maria. Are you pregnant? Tanong niya. Sino pa ba? Alangan namang ikaw. Masungit na sagot ni Sofia. Napapailing na lang si Maria dahil sa kamalditahan ni Sofia. Alam mo, sa halip na magkakaroon ka ng kakampi sa pamilyang ito, lalong lumala yung loob namin sa'yo dahil sa pangit na pag-uugali mo. Nanahimik na lang si Sofia saka siya naupo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Bakit niya ba dinadamay sa init ng ulo niyang ina ni Adam? Ang lalaking pinangarap niyang pakasalan. I'm sorry, Tita Maria. Hindi lang talaga magandang nangyayari sa akin kaya hindi ko mapigilan na idamay sa init ng ulo ko ang lahat ng taong nasa paligid ko. Kalmado niya ng saad. Napapailing na lang si Maria sa kanya. Huwag mong lalapitan ng mga apo ko dahil oras na may ginawa ka sa kanila, ako mismong hihila sa mga buhok mo palabas ng mansyon na ito. Wala akong pakialam kung anong relasyon niyo ni Ruel. Just leave my son's family alone. Pagbibili ni Maria sa kanya iniwan si Sofia sa sala at nagtungo na sa kwarto ng kambal. Napapaisip na lang si Sofia kung ano ba ang magiging buhay niya sa loob ng mansyon kasama mga festeho at si Carmela. Lalo na't lahat sila si Carmela ang gusto. Nang dumating naman si Chairman ay ipinatawag niya si Ruel. Naghihintay si Chairman sa loob ng library niya at nakatayo to sa harap ng malaking bintana kung saan kitang-kita niyang magandang hardin nila. Ipinatawag niyo ko, blankong sad ni Ruel. Ilang segundo naman ang lumipas bago sumagot si Chairman. Alam mo kung ano yung pinakaayaw kong gawin ninyo bilang pamilya ko? Ang talikuran niyong responsibilidad niyo. Gagawa kayo ng mga bagay na hindi niyo naman magugustuhan ng kalalabasan. Sagot ni Chairman. Nakuha naman kaagad ni Ruel ang ibig sabihin ni Chairman. Ibig bang sabihin nito ay kinausap na rin ni Sofia si Chairman. Napapikit na lang si Ruel sa kanya hinilot ang noo niya. Hinarap naman na siya ni Chairman at seryosong mukha nito na nakatingin kay Ruel. Marry her. Motoridad na wika ni Chairman. No! Mabilis sa pagtanggi ni Ruel. Wala siyang balak na magpakasal, lalo na sa babaeng hindi niya magugustuhan. Hindi ko siya pakakasa. Hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Ruel nang sampalin siya ni Chairman, ikinatahimik niya. Pagkatapos mong magpakasasa sa kama kasama siya, iiwan mo na lang na parang basura. Hindi ko kaya tinuruan na talikuran niyo ang mga responsibilidad niyo. Ang dinadala niya isang festeho, kaya sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal kayo. Hindi naman kita binabawalan na sumausaw kung kani-kanino, pero gumamit ka naman ng kondom kung ayaw mo ng responsibilidad. You idiot! Ayaw ng responsibilidad pero hindi sinisigurado kung may protection ka. Nanggagalaiting wika ni Chairman. Hindi na nakasagot si Ruel, wala siyang magawa kung hindi ang ikuyom na lang ang kamao niya. Hindi niya makita ang sarili niya kasama si Sofia. Hindi niya ito nakikita na siya ang magiging ina ng magiging anak niya. May tatali na lang ba siya habang buhay sa babaeng kailanman hindi niya matututunang mahalin? Fine, aakuin ko ang bata pero hindi ako magpapakasal sa kanya. May diing saad ni Ruel. You will marry her. Hindi mo gagawing bastardong magiging anak mo. But, no more buts, Ruel. Don't disappoint me. Makakaalis ka na. Hindi na nagawang ipagtanggol ni Ruel ang sarili niya. Wala silang laban kay Sherman dahil kapag sinabi nito na gawin mo, wala kang magagawa kung hindi ang sumunod. Bagsak ang balikat ni Ruel na lumabas ng library at nagtungo na sa kwarto niya. Papasok na sana siya nang lumabas si Sofia sa kabilang kwarto. Balangko niya itong tinignan. Are you happy now? Masaya ka ba talaga kapag may nasisira kang buhay? Hindi niya mapigilang hindi mainis. Tahimik lang naman si Sofia. Kailangan niya ng pakisamahan si Ruel para matutunan din siyang mahalin ito. Hindi ko naman sinisira ang buhay mo. Ayaw ko lang na lumaki ang magiging anak ko nang walang kinikilalang ama. May hinahon niyang sagot. Pananagutan kita, pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag na tayong magpakasal. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan ng bata at kailangan mo. Hindi natin kailangan magpakasal. Nakikiusap ang tinig ni Ruel.
Tinitigan lang naman siya ni Sofia. Kapag hindi sila nagpakasal at ikinasal sa ibang babae si Ruel, magiging bastardong anak nila. Kaya mabilis na umiling si Sofia bilang sagot. I'm sorry, pero ilalaban kong karapatan na magiging baby natin. Pagmamatigas ni Sofia saka siya pumasok sa kwarto niya. Napapahilot na lang sa noo si Ruel at napaigting ang panga niya. Papasok na si Carmela sa kumpanya nila nang makita niya si Omar sa entrance na tila ba may hinihintay. Pabalik-balik tong naglalakad habang nakabulsa ang mga kamay niya. Hindi niya na lang sana ito papansinin nang makita siya ni Omar at nilapitan. Nagpatuloy sa paglalakad si Carmela habang nakasunod naman si Omar sa kanya. Can we talk? Ani ni Omar. Blanko lang naman ang mukha ni Carmela. For what? Wala naman na tayong dapat pag-usapan pa. Walang emosyon niyang sagot. I just want to say sorry. I'm sorry for hurting you. Nilingon ni Carmela si Omar saka siya huminto sa paglalakad. Sa mga nakalipas na buwan, mukhang ngayon lang nakaramdam ng konsensya si Omar. Hindi naman na mahalaga kay Carmela kung mag-sorry pa si Omar at magsisi sa ginawa niya. Don't be sorry, dahil ang totoo yun ang pinakamaganda mong nagawa. Kung hindi mo ako niloko, hindi ko mapapakasalan si Idam. Hindi ako makakahanap ng taong totoong magiging kakampi ko. Ikaw ang naging daan kung bakit unti-unti ako naging masaya ngayon. So thank you for hurting me, Omar. Seryosong wika ni Carmela. Kung si Omar sigurong napangasawa niya, baka hanggang ngayon, kontrolado pa rin siya ng stepmom niya. Tinalikuran na ni Carmela si Omar pero hinawakan siya nito sa kamay, kaya muli siyang nilingon ni Carmela. What? May gusto ka pa bang sabihin? Kunot noon niyang tanong, tinitigan ni Omar sa mga mata si Carmela. Gusto niyang makita kung wala na ba talagang pagmamahal si Carmela para sa kanya pero ramdam niya ang pagkirot ng puso niya dahil alam niyang wala na talaga. Ganun ba kabilis na wala ang pagmamahal mo sa akin? Dahil kay Idam? Tanong niya. Tinaasan siya ni Carmela ng kilay. Bakit gusto pa niyang malaman yon? Ilang buwan na ang nakalipas. Ano bang nakita niyong dalawa ni Sofia sa lalaki na yon? Tanong pa niya. Bahagya na lang na natawa si Carmela sa kanya. He's gentleman. At siya yung tipo na lalaking hindi kayang manakit ng damdamin ng babae. He's loyal. No, pagbabawi ka agad ni Carmela sa sinabi niya, sa kanya sinalubong ang mga mata ni Omar. He's faithful. Pagtatama niya, hindi matanggap ni Omar na mabilis nang siyang tinalikuran ng dalawang babaeng minahal niya. Akala niya ay matatanggap niya kaagad na hiwalay na sila ni Carmela, pero habang tumatagal, mas lalo niyang nare-realize ang pagkakamaling nagawa niya. Unti-unti niyang nare-realize na mahal pala niya talaga si Carmela, at tawag lang na laman ang nararamdaman niya para kay Sofia. Inis na sinabunutan ni Omar ang sarili niya nang talikuran na siya ni Carmela. Pakiramdam niya ay para siyang mababaliw sa bawat oras na lumilipas. Namimiss niya na si Carmela. Ang Carmela ang nakilala niya pero wala na siyang magagawa para mabawi ito. Dahil bukod sa kasal na siya, ramdam niyang nahulog ng loob ni Carmela para kay Idam. Sabay-sabay silang kumain ng umagahan. Tahimik silang lahat habang busy naman si Carmela at Idam na nagasikaso sa kambal nila. Pinagmamasdan ni Sofia ang mga kasama niya sa hapagkainan habang si Ruel naman hindi na maipinta ang mukha. Si Chairman na nakaupo sa unahan habang nasa magkabilang gilid niya si Idam at Ruel. Hindi nililingon ni Carmela si Sofia kahit naramdam niyang pagtitig nito sa kanya minsan. Hanggat maaari ay iiwas siya sa gulo dahil ayaw niya ng gulo ang nakikita ng mga anak niya. Sabrina, honey, kainin lang ang kayang ubusin, okay? Tandaan mo palaging binibilin ko sa inyo. Malambing na wika ni Carmela sa anak niya nang mapansin niyang kuha ito ng kuha ng pagkain. Opo, mommy. Bawal lang magsayang ng pagkain. Masigla naman itong sagot. Napangiti si Idam sa lambing ng boses ng anak niya at pagiging masunurin nito kaya nagulo niya ang buhok nito. Pwede po ba kaming sumama kay Mamila sa business trip niya? Pagpapaalam ni Santino, nagkatingin na naman si Carmela at Idam. Wala pang nasasabi sa kanila si Maria na balak pala nitong isamang kambal sa England. Napapataas naman ang kilay ni Sofia habang nakikinig siya sa usapan na mag-iina. Gusto niyang maging malapit din ang magiging anak niya sa mga magulang ni Ruel. Pag-uusapan muna namin yan ng daddy mo, anak. Pwede ba? Sagot ni Carmela na ikinatango naman ni Santino. Nang matapos si Ruel na kumain ay uminom na siya ng tubig. Akma na sana siyang aalis nang magsalita si Chairman. Asikasuhin niyo na ang mga dapat niyong ayusin para sa kasal niyong dalawa. Huwag mo nang hintayin, Ruel, na lumaki pang tiyan ni Sofia. Wika nito na ikinairap ni Ruel.
Bakit kailangan siyang puwersahin na magpakasal sa babaeng hindi niya gusto? Inis niyang tinignan si Sofia. Wala siyang ibang sisisihin sa nangyayari sa kanya kung hindi si Sofia. Sigurado siyang sinadya ni Sofia ang lahat. Pinlano niya ang lahat para mapalapit sa pamilya nila. Kung gusto ni Sofia na mapabilis ang lahat, siya nang bahalang mag-asikaso. Siguro naman ayaw niya ikasal na parang botete ang tiyan niya. I'm sure. She wants to be the most beautiful for that day. Walang ganat blankong sagot ni Ruel. Saka siya umalis. Napaisip naman si Sofia. Tama si Ruel. Gusto niya, sexy at maganda siya. Kapag nagsuot siya ng wedding gown, tahimik lang naman si Carmela at Adam. Alam ko hindi maganda ang relasyon niyong magkapatid, pero habang nandito kayo sa loob ng pamamahay ko, ayaw ko ng gulo. Ayusin niyo kung anong alitan niyong dalawa. Ayaw ko makita ng mga apo ko ang pag-aaway niyo. Dahil hindi niyo talaga magugustuhan ang gagawin ko. Oras na may ginawa kayo sa loob ng bahay ko na hindi ko gusto. Dagdag pa ni Chairman. Tiningnan ni Sofia si Carmela pero nanatiling atensyon ni Carmela sa mga anak niya. Nang matapos silang kumain, ay naghiwa-hiwalay na sila. Pinapasok na muna ni Carmela ang mga anak niya sa kwarto nila at doon na lang hintayin ang momila nila. Gustong-gustong alagaan ni Maria ang mga apo niya kaya araw-araw niyang sinusundong mga to para ipasyal. Minsan naman ay binibisita niya lang ang mga to at doon na rin naglalaro sa mansyon. Habang hinihintay ni Carmela sa Idam ay nakaupo siya sa sofa. Nang marinig niyang ingay ni Ruel at Sofia ay napatingin siya sa mga to. Bakit ayaw mo akong isabay? Nahihiya ka bang may makakita sa ating dalawa na magkasama? Ang aga-aga pa ay nagbubunga nga na kaagad si Sofia. Oo, ano pa ba sa tingin mo? Maging proud ni ikakasal ako sa'yo? Masyado ka na nagiging desperada, Sofia. You are willing to do everything para lang makuha mong gusto mo. Hindi mo pa ako asawa. This is your first day here too. But look at you. Mala-armalite ng bibig mo. Maingay pa naman ang pinakaayaw ko kung hindi mo na bagong ugali mong yan. Kung puro pagbubunga nga mong maririnig ko araw-araw. Wala na akong pakialam kung itakwil ako ni Chairman kung hindi kita pakakasalan. Leave me alone, please. Maayos na pakipag-usap ni Ruel kahit nabakas na ang inis at galit sa boses niya. Pagkatapos nun itinalikuran na ni Ruel si Sofia, tinignan si Sofia si Carmela na hindi naman nakatingin sa kanya. Masaya ka na niyan? Ano bang pinakain mo sa mga festejo? Baling niya kay Carmela na nananahimik. Nilingon ni Carmela si Sofia sa kanya ito tinasa ng kilay. Baliw ka ba? Nananahimik ako dito. Hindi mo rin ako nakitang ngumiti o tumawa tapos sasabihin mong masaya ako? Dahil sa narinig ko? Ikaw ba? Masaya ka ba at kontento na isinisiksik ang sarili mo sa taong hindi ka naman gusto? Huwag mo kong sisihin kung hindi ka masaya. Huwag mo kong idamay sa mga desisyon mo sa buhay. Sagot ni Carmela. Nagsasalita pa sana si Sofia nang maunahan siya ni Adam na pababa na ng hagdan. Kung ipagpapatuloy mong ganyan mong pag-uugali, hindi magdadalawang isip si Chairman na ibalik ka sa bahay niyo. Pinagsabihan na tayo kanina tapos ganyan ang gagawin mo? Kung sisisihin mong asawa ko sa lahat ng mga nangyayari sa'yo, ako mismo magtatapon ng mga gamit mo sa labas. Hindi ako mahilig pumatol sa mga babae. Pero kung asawa kong guguluhin mo, hindi lang ako mananahimik. Ani ni Adam. Tila nahiya naman si Sofia kay Adam kaya tahimik siyang tumalikod. She still likes Adam at kung ang tanging paraan para mapalapit siya kay Adam ay magpakasal kay Ruel, titiisin ngayon. Nagbabaka sakali pa rin siya na maaakit niya si Adam at masisira niyang pamilya nito. Ayaw niya makitang masaya si Carmela sa piling ng laking gusto niya. Are you okay? Tanong ni Adam na makalapit na siya kay Carmela. I'm fine, sagot ni Carmela. Nagiging madali ang lahat kay Carmela dahil kay Adam. Dahil alam niyang may kakampi siya. Ramdam niyang nakakapagpahinga ang puso niya. Dahil sa pagmamahal ni Adam, nararamdaman niya naman na sincero. At seryoso talaga si Adam sa kanya pero nahihiya pa rin siyang aminin dito ang nararamdaman niya. Sabay na silang dalawa na umalis habang si Sofia ay mag-isang sumakay ng sasakyan niya dahil ayaw siyang isabay ni Ruel. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Carmela ngayon tuluyan na nakapasok sa mansyon si Sofia? Si Ruel kaya ang tunay na ama ng batang dinadala ni Sofia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.